Welcome back to my channel. A month ago, may nababasa kong postings ng mga DDS na ang sabi ay January 13, 2025, the end is near. Tapos nagkasunod-sunod na yung mga postings ng mga DDS na malapit na daw ibagsak si Bangag na ang tinutukoy nila ay si President Bongbong Marcos. Yung pala, it turned out na yung January 13, 2025 ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Dahil kung matatandaan po natin, meron pronouncement si President Bongbong Marcos na kung maaari ay huwag ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte dahil nga ito ay makakagulo lang at makakahinder o makakapagpabagal sa daloy ng ekonomiya at ng bansa. Dahil nga po, sabihin man ng mga DDS na wala silang nakikitang improvement, although yes, mataas pa rin ang bilihin, pero may mga dahilan naman po kung bakit tumataas yan. Sa ngayon, yung mga nagdaang bagyo, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin mapababa lalo na ang mga presyo ng gulay. Na yun ang ginagawa nilang panira kay President Bongbong Marcos. Pero kung bubuksan nyo lang ang inyong mga mata, marami na pong pagbabago at pag-unlad ang nangyayari sa Pilipinas. Doon sa mga nagsasabi na sila ay taggutom at wala silang nakikitang pag-angat sa buhay nila, huwag niyong iasa ang buhay ninyo sa gobyerno. Dahil kahit na may ayudang ibinibigay ang gobyerno natin, the government can only do as much. Pero ang ginagawa ninyo, yung buong buhay ninyo, yung buong pamilya ninyo ay inaasa nyo sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kahit na sino pa ang maupo dyan, kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala po kayong makikitang pag-asenso sa sarili ninyo. Kung hindi lang kayo mapili sa trabaho, I'm sure meron kayong magagawang paraan para makahanap kayo ng trabaho. May nakikita tayong mga kapwa Pilipino natin na magpupursige, magse-self-employ, or magtatayo ng kahit na maliit na business lang. Kahit na sabihin mo magtitinda ka lang, magbubukas ka ng tindahan, ng karinderya, magbebenta ka online ng kahit na ano, just to make ends meet. At ano ang pruweba na hindi totoong tayo ay naghihirap? Kung kayo ay nag-ikot-ikot nung panahon ng Kapaskuhan, lahat po ng mall sa Pilipinas punong-puno ng tao. Nangangahulugan na hindi po tayo ganun kahirap, hindi pa po naghihikahos ang lahat ng Pilipino. Yun lang talagang nagsasalita ng walang nakikita. Nakikita nyo ba ang sarili ninyo? Kumikilos ba kayo? Kung wala kayong ginagawang paraan para kumain ang pamilya ninyo, huwag nyong isisiyan sa gobyerno natin. Dahil tama yung mga komento ng karamihan sa atin. Kung talagang gugustuhin lang, may magagawa kayong paraan. Pero kung ang mindset ninyo ay iasa sa gobyerno, ang ikabubuhay ninyo, wala talagang mangyayari sa inyo. Okay, so balik tayo sa January 13. Ito nga po pala yung National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na sinakyan ng mga DDS. Dahil nga ang Iglesia ni Cristo ay sumusuporta sa pronouncement ni President Bongbong Marcos not to impeach VP Sara sa kadahilanan na ito ay magiging sagabal sa ginagawang recovery ng Pilipinas. Paangat na nga tayo pero dahil sa mga nanggugulong mga DDS, nahihirapan po ang Pilipinas. Yan po kasi ang gusto ng mga DDS. Manggugulo sila para nga naman mahirapan ang gobyerno ni President Bongbong Marcos na iangat tayo. Kasi paano mo maiaangat ang buong Pilipinas kung may mga sektor tulad ng mga DDS na ang gusto ay magkawatak-watak tayo at ang gusto ay ipamuka sa buong mundo na ang presidente natin ay walang kwentang presidente. That President Bongbong Marcos is a weak leader. Kapwa Pilipino ang magbabagsak sa kapwa Pilipino. Hindi na naalis-alis ang crab mentality sa Pilipino. At bakit nila ginagawa yan? Dahil gusto nilang palitan si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Buti na lang, habang maaga nakita natin ang totoong kulay ni Sara Duterte at ang mga anomalyang lumalabas nung siya ay sekretary pa ng Department of Education at ang mga anomalyang nahuhukay ng Quadcom
sa OVP. So, ang ginawa ng mga DDS na to ay sinakyan ang gagawing rally ng Iglesia ni Cristo at ipinakalat nila na suportado ng INC si Vice President Sara Duterte. So talaga nagpakalat sila na kung ano-anong balita. Kinukondisyon ang taong bayan na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay para suportahan si Sara Duterte. Pero ano ang statement ng Iglesia ni Cristo? Ayon sa INC, ang rally ay hindi para sa anumang political agenda o pagsuporta sa mga kandidato, kundi para lamang ipahayag ang kanilang pananaw at panalangin para sa kapakanan ng bansa. Nilinaw nila na ang rally ay hindi isang pagkakataon upang gamitin ng mga grupo tulad ng Duterte supporters na nagpapakalat at nagsasabing nagbigay na ng suporta ang INC kay VP Inday Sara Duterte. Mag-iisip nga naman kasi talaga tayo eh. Don't get me wrong, maganda po ang layunin ng Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong ko po sa sarili ko, magsasagawa ng National Rally for Peace ang Iglesia. Wala naman akong nakikitang gulo. Hindi naman ganun kagulo. Ang nanggugulo lang ay ang mga DDS. Maliit na porsyento lang po yan. Mas nakararami ang Pilipino na mas gusto ng katahimikan at kapayapaan. Ang nangyari tuloy, nagkaroon ng dalawang muka itong rally ng Iglesia ni Cristo. Ang INC na sumusuporta sa pahayag ni President Bongbong Marcos at yung kabilang kampo ng DDS na ang akala nila sumusuporta na ang INC kay Sara Duterte. Meron pa nga akong nabasang post ng isang vlogger nila na base sa Amerika na nanghihikayat sa lahat ng DDS na sila daw ay sumama sa rally ng INC para ipakita nila ang suporta nila kay Sara Duterte at doon daw sa rally na yon mag-uumpisa ang pagbagsak ni Bangag, meaning si President Bongbong Marcos. Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na gustong haluan ng kaguluhan ng mga DDS. Kaya hindi na napigilan ng Iglesia ni Cristo na maglabas ng mensahe. Ito napanood ko to na sinabi ng isang taga-iglesia na ang rally na yon ay para sa kapayapaan. At kung may mga grupo na gustong umakyat sa entablado para magsabing ibagsak si ganito o ganyan, ay hindi po pwede yan sa rally ng INC. Sabi pa ng isang miyembro nila, mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. So, napahiya ang mga DDS dito. Hindi pala sila welcome sa rally ng INC kung ang kanilang agenda ay manggulo lamang at magpabagsak sa ating Pangulo. Dahil sabi po ng mga taga-iglesia, nanindigan ang samahan ng Iglesia ni Cristo na ang gagawin rally ng simbahan ay hindi para suportahan ng personal si VP Sara Duterte. Ang layunin ng rally ng simbahan ay para sa kapayapaan lamang at wala ng iba. Saad ng miyembro ng simbahan, kung ang intensyon ng mga DDS na sumama sa rally ng iglesia ay para mambatikos sa gobyerno, ay mas mainam na wag na silang sumama at mag-schedule na lang sila ng rally nila ng ibang araw. Isang malaking supalpal sa mga DDS na nagpapakalat ng fake news na kaya umano magsasagawa ng rally ang mga INC ay para pabagsakin ang gobyerno at suportahan si Sara. So isang malaking sampal po yan sa mga DDS. So nakita na ninyo kung paano magpakalat ng fake news ang mga DDS. Talagang kinondisyon nila ang isipan ng taong bayan na ang rally ng INC ay para sa pagsuporta kay Sara Duterte. Ngayong nasupalpal na sila at napahiya na, magsasagawa na lang sila ng sarili nilang rally. Kasabay ng rally ng Iglesia ni Cristo, sila po ay magkakaroon na ng sarili nilang rally na tinawag nilang Walk for Sara. Sabi po sa post ng mga DDS, Walk for Sara, January 13, 2025, Monday at Davao City, Roxas Freedom Park to Rizal Park. Assemble time, 1 o'clock p.m. Walk starts at 2 p.m. Please, wear any green shirts. At ang sabi pa rito, we are the 32 million Filipinos
and we are against the impeachment of Vice President Sara Z. Duterte Carpio. Dito na lang tulog pa talaga itong mga DDS. Sabi nila, we are the 32 million Filipinos. Gumising-gising nga kayo sa katotohanan. Yang 32 million na yan, mahigit sa kalahati na yan ang nabawas. Hindi nyo nga kayang punuin ang EDSA tuwing kayo ay magtatawag ng rally. Kahit yung Freedom Park dyan sa EDSA, iilan lang ang dumadalo. Tapos sasabihin nyo, 32 million. Okay, sabihin natin, wala naman lahat sa Manila yung 32 million na yon. Bakit sa Davao? Bakit yung mga maisog rally nila? Nilalangaw din. Bakit nung nag-rally sila sa Liwasang Bonifacio, iilan lang din ng tao? Tapos magyayabang sila na we are the 32 million. Paano magiging 32 million? Sabihin mo na lang na 32 million eksakto. Nabawas na ako. Because I voted for Sara Duterte because of Bongbong Marcos. So yung 32 million minus 1, di 31 million something na lang. Iisa lang ba ako na kumalas ng pagsuporta kay Sara Duterte? Ilang milyon yan? Ilang milyon ang Marcos loyalist? Tanggapin natin ang katotohanan. Dahil kahit ako, aaminin ko na wala na yung 31 million plus na bumoto kay President Bongbong Marcos. So, wag tayong magpaka-ipokrito. Yung 31 million ni President Bongbong Marcos, hindi na 31 million. Mas dumami pa. Dahil marami na ang nagising sa katotohanan, lalo na yung ibang supporters ng ibang presidentiables, yung mga supporters ni Ping Lacson, mga supporters ni Manny Pacquiao, ang mga supporters ni Leni Robredo ay nagsasabing masusuportahan naman nila si Bongbong Marcos kaysa kay Sara Duterte. So, mas pwede kong sabihin na yung 31 million ay nadagdagan na. Pero yung 32 million ni Sara Duterte, hindi na po 32 million yan. Magising kayo sa katotohanan. Mas magiging posible pa yung sinasabi ko dahil mas marami pa ang kakampi sa gobyerno ni President Bongbong Marcos kaysa sa iilan porsyento ng mga DDS. You can bash me all you want. Pero dilat na po ang mata ng mas nakararaming Pilipino na nagtitiwala kay President Bongbong Marcos kaysa kay Sara Duterte. So ang tanong natin dyan, magtagumpay kaya ang peace rally ng Iglesia ni Cristo para hindi matuloy ang impeachment ni Sara Duterte? Dahil tandaan po natin, ang peace rally pong ito ng INC ay para ipanawagan ang katahimikan at kapayapaan ng bansa. Although personally, wala pa naman ako nakikitang ganong kalaking kaguluhan para magsagawa ng nationwide prayer rally ang Iglesia ni Cristo. Pero siyempre, sila po yan Nilirespeto po natin ang Iglesia ni Cristo. At tayo po ay nakikiisa sa kanilang panawagan ng kapayapaan at katahimikan sa ating bansa. Pero hindi po magkakaroon ng katuparan itong gustong mangyari ng Iglesia ni Cristo hanggat may mga grupong katulad ng mga DDS na ang gusto nila ay pabagsakin si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Dahil maganda man ang layunin ng Iglesia ni Cristo, hindi naman din po natin maisasantabi ang sigaw ng mas nakararaming Pilipino. Ang 41% ng mga Pilipino na sumusuporta sa impeachment o pagtanggal sa pwesto ni Vice President Sara Duterte. So yan po ang ating aabangan ngayong taong ito. Dahil hindi rin naman po titigil ang mga nag-file na ng impeachment case laban kay Sara Duterte at inuudyukan nila ang Congress to impeach VP Sara within 2025. Dahil ayon po sa balita ng GMA, the filers of impeachment complaints against Vice President Sara Duterte called on members of Congress to impeach or remove the second highest elected official from her post within the year. Asked particularly if they want the Vice President to be impeached within 2025, the groups said yes in unison. The three impeachment raps against the Vice President mainly accuses her of betrayal of public trust over misuse of around 612 million pesos confidential funds. So ayan po ang pakasusubaybayan natin ngayong 2025. Manaig kaya ang panalangin ng Iglesia ni Cristo
na huwag ituloy ang impeachment ni Sara Duterte o mananaig ang 41% ng mga Filipino na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Man. Diyos ti Agnina.